gusto mong magnegosyo, wala naman. Hindi, meron silang mga exposure, for example, sa mga trade fair, kung meron tayong mga produkto, okay, pwedeng i-display at pagkakitaan sa mga trade fair nila na ginagawa sa mga mall. Libre. Ikatlo ay yung partnership namin sa ikatlong opisina, ito yung Cooperative Development Office. Yung CDO, ang counterpart niya sa national ay ang Cooperative Development Authority. Si PC Radio, DTI. May mga manggagawa. Di ba? Ang profit o negosyo ng korporasyon hindi nalalaman ng mga manggagawa kasi manggagawa lang sila. Ha? Sino ang yumayaman at nagpapayaman? Ang kapitalista. Yung matataas. No? Sino naghihirap? Hindi dinadagdagan ng sweldo? Ang manggagawa. Therefore, there is a problem in allocation and distribution of economy, of the source. Di ba? So, yon ang korporasyon. Kapag kooperatiba, ano ang maganda sa kooperatiba? Number one, sa kooperatiba, ang lahat ng kamay-aan ng miyembro ng kooperatiba ay kamay-ari ng negosyo ng kooperatiba. For example, ang isang credit cooperative, kung kayo ay miyembro ng kooperatiba, habang kayo ay nangungutang sa kooperatiba, nadadagdagan at nagkakaroon kayo ng pagkakataong mag-impok. Mayroon kayong savings. Kapag kayo ay nangungutang at marunong naman kayong magbayad, dadadagdagan ang savings, nababayaran ang utang, at nagkakaroon kayo ng balik tangkilik sa inyong pangungutang. Ibig sabihin, nangungutang kayo dahil credit cooperative member kayo, kamay-ari kayo, and therefore, ang negosyo yon ng pagpapautang ay makikinabang ang lahat ng kamay-ari. Kasi meron tinatawag silang profit sharing and dividends. Di po ba? Okay. Kaya, sa korporasyon, kapitalista yung mayaman, sa kooperatiba, lahat aangat. Maliit man yan o malaki. Pare-parehas. Depende sa inyong capital share. At depende kung paano nyo ginagamit o tinatangkilik ang serbisyo ng kooperatiba. So that's the difference. Corporation and cooperative. Social impact. Mga kapatid, ito yung your essence of humanity. Bilang tao, ano ako at bakit ako nilikha ng Diyos? Ano ang ginagawa ko? Am I contributing to the economy? Am I contributing to my family? Am I contributing to the development of my community? Nakikiisa ba ako? Nakikilahok ba ako sa mga tawag ng kailangan ng partisipasyon ko? O wala akong pakialam sa kapitbahay ko at sa mundo? That is your social, that is what we call social impact. Your social development, your participation, and your involvement leads to social impact. So, the essence of your being, nakikita nyo ang inyong sarili, ang inyong halaga. Yan. Nakikita ninyo ang inyong halaga sa lipunan ito. Kaya nga, pinag-aaralan natin, binibigyan ko kayo ng socio-economic development. Hindi pala ako nilikha, hindi pala ako pinanganak, at hindi ako taga-barangay ko. Dahil karapatan ng gobyerno tulungan ako. No? Meron kang magagawa. Una, sa buhay mo. Pangalawa, sa pamilya mo. Pangatlo, sa komunidad mo. Pag pinagsama mo yan,
Yan ang social impact. The essence of your being. Now, gets na? Back in socio-economic. Okay. Purpose. Related to community-based social enterprise and related to poverty reduction. Kapag nagtulong-tulong yan at kumilos ang tao sa lipunan, may pag-unlad, may impact, and therefore, darating ang panahon, kahit anong pieces, walang mahirap sa Pasig. Bukod sa mga mahirap kausap. Diba? So, wala na dapat mahirap. Bakit kami nagbibigay ng training na libre? Kasi gusto namin i-empower ang bawat Pasigueño. Whether community-based man yan o institutional-based. Picture mo kung I-empower kayo through what? Picture ako. Through skills Kilala development. ni Bigoy. And that skills development will lead to poverty reduction. Kasi meron na kayong kikilos eh. Meron na kayong alam. Diba? Meron na kayong pinagsimulan. Much more, kung yung pinagsimulan ninyo, nagkakatuwang yung tatlong economic offices ng Japer. Kung wala pang Japer, dumiretso kayo sa peso. Okay. Kung makikita ninyo, bakit ba kayo pinag-a-attendance? Ano ang relasyon ng inyong attendance sa ito? Kung ano yung inilagay niyong comments, dahil naka-attendance kayo at nandiyan ang inyong telephone number, i-endorse mo kayo sa mga opisina base sa inyong piniling choice. Okay? Okay, makikita nyo, ganito yan. Ha? Kita nyo yung components ng socio-economic development. Ayan yung mga components. Ano yung mga components? Ito yung mga ingredients o nilalaman ng socio-economic development. Picture ako lang. Okay. Yan dalawang yan, yung lubricalism, will lead to tinatawag natin sustainable economic growth. Video pa At yan. kapag sustainable ang economic growth ng isang bansa o ng lugar, meaning it will reduce poverty. It will lead to poverty reduction. Okay? Next. Ma'am, paano na po? So, nasaan na tayo ngayon? Sa Community Training Center kasama ang BCLT at ang livelihood. Cooperative building. Ano yung ginagawa namin? Binibigyan namin ng pagkakataon ang mga livelihood community center o yung tinatawag namin para ma-rehistro bilang kooperatiba. Kapag pinili niyo, for example, pinili niyo employment and cooperative, i-endorse mo kayo para sa barangay ninyo ma'am, gusto ko po mag-cooperative, pero gusto ko magtrabaho. Kapag tayo, no, pinili niyo yung employment cooperative, i-endorse mo kayo kay CDO para sabihin niya doon sa mga labor service cooperative namin. Meron na kayo ng nagtatrabaho na kayo, iimbitahan ang bawat graduate ng PCIST or ng CTC kung kinakailangan mag-apply ng trabaho, meron tayong mga job fair. Pag may malaking ginagawa o may malaking kumpanya sa isang lugar, ang mga manggagawa dapat ay taga doon sa Pasig. Kaya itong Pasig City Hall, ginagawa ito, ang mga trabahador dito ay dapat Pasig. Kaya nga po, sa pakipag-ugnayan namin ang partnership with Peso or welding ng electrical, sila ay hired on the spot. Sabihin sila ngayon ang gumagawa dyan. Okay. So yan yung job. Una, tayo ay binibigyan ng
yung dagdag puhunan sa mga Pasigueño na gustong magnegosyo. Eh paano yung wala pa po ako alam sa pagnegosyo, hindi naman ako nag-aral kung paano magnegosyo. Meron silang mga seminar, training, libre, natuturuan kayo paano mag-marketing, paano mag-accounting, paano mag-improve Oo. at mag-maintain ng isang negosyo, Schedule paano na.